Ito ang forecast o tansya ng oil industry stockholders sa presyo ng diesel sa Pilipinas mula March 10 hanggang April 13, 2026. Ito naman ang sa gasolina. Pero ang naging aktwal na paggalaw ng presyo batay sa ipinatupad ng oil companies, mapapansing mas mataas kaysa sa forecast. Isa ito sa mga ugat ng hinala na may oil cartel umano sa ating bansa. May oil cartel nga ba sa Pilipinas? Ayon sa Philippine Competition Commission, ang kartel ay isang samahang binubuo ng magkakakompetensyang negosyante sa isang industriya. Kung may kartel, nagkakasundo sila sa ipatutupad na presyo at kinokontrol nila ang produksyon at supply ng isang produkto. Alinsunod sa Republic Act 10667 o Philippine Competition Act, ipinagbabawal ang tinatawag na anti-competitive agreements. Kabilang dito ang price fixing o pagmamanipula sa presyo ng produkto imbis na isunod ito sa supply and demand, at paglimita sa produksyon o supply na nagbubunga ng artificial shortage. Sa ilalim din ng Republic Act 8479 o ang Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998, bawal ang cartelization. Pero ang batas na ito, na kilala rin bilang Oil Deregulation Law, ang umano'y nagiging dahilan din kung bakit pagdating sa presyo ng produktong petrolyo, it's more expensive in the Philippines. Tinanggal kasi ng Oil Deregulation Law ang kapangyarihan ng gobyerno na makontrol ang presyo ng produktong petrolyo. Sa halip, ang oil companies ang nag-a-adjust sa mga presyo, depende sa galaw ng mga ito sa world market. Bagaman nakakatulong ang batas para maging mas competitive ang oil companies pagdating sa supply at presyo, posible raw itong maabuso ayon sa ilang mambabatas. Malaya kasi ang oil companies na mag-replacement cost accounting. Halimbawa, may nabiling fuel supply ang oil companies sa murang halaga. Pero biglang sumipa ang presyo sa world market. Ang supply, kahit mura nilang nabili, ay ibibenta nila sa mas mataas na halaga bilang paghahanda sa gagastusin nila sa pagbili ng mas mahal na petrolyo sa world market na replacement o kapalit ng nabenta na nilang petrolyo. Technically, hindi ito illegal sa Pilipinas. Pero masusi itong sinusuri ng mga mambabatas dahil anila, consumers ang dehado sa ganitong sistema. Sa pagdinig ng House Legislative Energy and Development o LEAD Committee nitong April 8, sinabi ni Secretary Arsenio Balisacan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na dapat maimbestigahan kung may sabwatan nga ba sa oil industry. Bagaman hindi raw niya sinasabing may oil cartel sa Pilipinas. Giit naman ni Department of Energy Secretary Sharon Garin, sa ngayon, wala silang namomonitor na overpricing sa produktong petrolyo.